Sasabit lang ako. Kasi wala akong mapuntahan. Maawa naman po kayo sa akin. Tulungan niyo akong takasan sila. Bago pa mangyari yon, ay aangkinin ko yung babaeng yan. Pupunuitin ko muna yung bago mo siya matikman. Malakas at makapangyarihan ng isang aswang. Kahit isang kriminal na halangang bituka ay hindi kami magagawang saktan. Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video at huwag na din kalimutang mag-subscribe. Huwag basta na lang sumama papunta sa mga lugar na hindi mo kilala. Minsan kasi isang madilim na yugto pala ang dapat nakahinatnan ng isang tao. At malamang madadamay ka sa kanyang kapalaran kapag dumikit ka sa kanya. Yan po mismo ang aral na ibabahagi ko sa inyo ngayon, mga kasityo. Isang aral na mula sa karanasan ko nang minsang makaharap ang mga halimaw na akala ko sa bangungot ko lang makikita. Magandang araw po, Sir Jupiter. Magandang araw rin po sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. Ang pangalan ko po ay Bart. Nandito po ako ngayon sa Tagum City, Davao del Norte. Pero tubong Maynila po talaga ako. Doon din nangyari itong ibabahagi ko sa inyo. Dekada 90 nang makulong po ako. Nanloob ako noon sa isang butika at nagnakaw ng mamahaling gamot para kay nanay. Dahil doon ay nawalan ng kasama si nanay sa bahay. Tuluyan siyang naghingalo at pumanaw habang nasa bilangguan ako. Kaya naman nang makalaya ako ay wala na akong mapuntahan. Giniba na kasi ang barong-barong namin ng di ko namamalayan at wala rin akong alam na mapupuntahang kamag-anak. Idagdag pang mahirap makahanap ng matinong trabaho kapag dati kang preso. Pagnanakaw pa naman ang kaso ko. Walang amo na basta na lang magtitiwala sa akin. Kaya naman napagpasyahan kong sumama na lang kay Kuya Edu. Isang pasyang sobra kong pinagsisisihan hanggang ngayon. Si Kuya Edu po ay isang aminadong kriminal. Marami na siyang ginawang kalokohan, pagpatay, pagnanakaw at panggagahasa. Subalit hindi nagsampa ng kaso ang karamihan sa kanyang mga biktima dahil hindi nila natukoy na si Kuya Edu ang salarin. O di naman kaya ay walang mga pera. Nakakalungkot pero ganun kasi tumakbo ang hustisya natin dito sa Pilipinas. Yun nga lang ay may nasaksak si Kuya Edu na anak mayaman. Nakaligtas ito at nagsampa ng kaso kaya nakulong si Kuya Edo sa salang attempted murder sa loob ng 10 taon. Kuya Edo! Kuya Edo! Sandali! Oh, may problema, Bart? Ano kasi kuya, magtatanong lang. Saan ka didiretso ngayon? Uuwi ka sa inyo? Hindi. Mamamatay ako kapag bumalik ako doon. Kailangan ko magpakalayo-layo muna at magpalamig. O baka doon na rin ako sa ibang lugar magsimula ng bagong kalokohan. Kuya, pwede ba akong sumama? Wala na kasi ako mapuntahan eh. Yun nga, nabanggit ko na dun sa loob. Wala nang nanay ko at pinagiba na ang bahay namin. Pwede naman. Kaso sa Albay pa ako eh. Albay? May kamag-anak ka ron? Wala, pero doon kasi ako pinapapunta ni Warden. Pwede raw akong magsimula ng bagong buhay doon. Gusto mong sumama? Bagamat hindi kami naging masyadong malapit sa loob ng piitan, naging magkaibigan din naman kami kahit paano. Kaya nang sabay kaming lumaya isang araw noong 1998, napabuntot na ako sa kanya. 23 po ako noon at nasa 31 naman si Kuya Edu. Nagtataka nga lang ako, bakit may inalok na ganoon si Warden sa kanya? Bakit sa akin wala? Hindi naman sa naiinggit ako o ano. Nagtataka lang talaga kung bakit wala pa akong narinig na nasabihan ng ganon ni Warden. Pwede ba? Wala na kasi talaga ako mapagpipilian eh. Ewan ko lang kay Warden
Pero kung sa akin lang, ayos lang namang sumama ka. Maganda nga rin yung may kakilala akong kasama pumunta ron. Kung sakali mang may pumatay sa akin, may pwedeng testigo. Kailan alis mo papunta ron, kuya? Ngayon agad, diretso na akong terminal ngayon. May binigay namang konting pampamasaya at pambaon si Warden. May papel na rin dito na may address at sketch ng pupuntahan natin. Teka nga, nakarating ka na bang Albay? Baka alam mo tong lugar na to, oh. Nako, hindi pa ako nakapunta dun, kuya pero patingin nga ako niyan. Mukhang malayo tong lugar na to talaga. Tsaka ano to? Tindahan ng tuba? Oo, yan daw yung pupuntahan natin. Yung magtutubang Densyo ang pangalan, ang magtuturo sa atin sa eksaktong pakay nating baryo. Noong araw ring yun ay bumiyahe kami pa Albay, Sir Jupiter. Pagdating ng Legazpi City sa Albay ay tiningnan namin ang binigay na papel ng address at sketch ni Warden. Wala pang mga cellphone o GPS noon kaya pahirapan talaga. Nagtanong-tanong na rin kami hanggang sa nalaman naming ilang oras na biyahe pa pala mula sa Legazpi City ang pupuntahan namin. Kumbaga sa liblib na bahagi talaga ng Albay. Kaya naman sumakay ulit kami ng bus hanggang sa may narating kaming isang pamayanan. Eto na ata yung tindahan ng tuba rito sa sketch. Sa bungad ng gubat at may mga puno ng niyog. May katabi ring puno ng santol. Eto na nga siguro yun, kuya. Pero wala namang tao. Sarado rin ang tindahan. Tao po! Tao po! May tao po ba rito? Mang Densyo! Tao po! Tahimik lang talaga yung tindahan. Oh, maghintay na muna tayo. Mula sa pamayanang binabaan namin, magtatakip silim na nang marating namin ang isang tagong baryo. Napakaliblib na po noon. Tanaw na po talaga ang isang makapal na gubat sa malapit. Sa may bandang bungad naman ng kakahuyan ay naroroon ang isang tindahan ng tuba. Doon po kami naghintay. Parehong gutom at pagod. Dadating pa kaya yung hinihintay natin? Nasa tamang lugar kaya tayo? Sigurado namang may nakatira sa kubo na yan. May nakasampay pang ang basang damit sa bandang gilid, oh. Halatang kanina lang nilabhan. May bagong hasang itak din na nakasukbit sa gilid ng dingding. Teka, anong kaluskos yun? Doon sa may halamanan. Ano yan? Baboy? Baboy mo ba yan? Aba, mukhang may hapunan na tayo, ah. Unang kita ko pa lang sa baboy na yon ay hindi na maganda ang pakiramdam ko, Sir Jupiter. Ngunit sinantabi ko lang ang masamang kutob. Sa isip ko kasi, yun pa lang ang unang beses na nakakita ako ng ligaw na baboy sa gubat. Siguro natatakot lang ako dahil alam kong iba yun sa mga alagaing baboy. Kulay putik ang balat nito at may mahahabang pangil. Kapansin-pansin ding kakaiba ang titig nito sa amin. Lagot ka sa akin ngayong baboy ka. Kuya, anong gagawin mo? Mamaya niyan may magalit sa atin eh. Malay mo, may nagmamayari sa baboy na yan. Nagmamayaring sinasabi mo. Bard, isang tingin lang, siguradong ligaw na baboy ang isang yan. Kaya ayos lang na gilitan ko yan at gawin nating hapunan. Gutom na ako eh. Sinubukan kong pigilan si Kuya Edo, Sir Jupiter, pero ayaw po niyang paawat. Mabilis niyang inambahan ng taga ang nasabing baboy, ngunit hindi niya ito tinamaan. Nakatakbo ito. Sinundan ni Kuya Edo. Sumunod din ako sa kanya. Yun nga lang ay natisod ako sa kung anong matigas na bagay. Noong una ay akala ko simpleng bato lang. Ngunit pagtingin ko ay nahintakutan ako sa nakita. Kuya! Kuya Edo, sandali! Aray ko! Aray! Ano ba tong... Bungo! Bungo ng tao!
Kakainis! Nakatakas pa yung baboy! Bart, ayos ka lang? Anong nangyari? Bungo? Ba't may bungo rito ng tao? Hindi ko alam. At nasugatan ako ng mga kasamang matatalas sa buton niyan. Ano ginagawa niyo rito? Sino po kayo? Kayo po ba yung magtutuba na si Mang Densyo? Oo, ako nga. Eh kayo? Sino ba kayo? Ako ho si Edo. Yung pinapapunta rito ni Warden. Ikaw pala yon. Pero bakit may kasama ka? Mag-isa ka lang dapat ha? Oo. Sinama ko na lang tong si Bart kasi wala na siyang mapuntahan. O siya. Sumunod kayo sa akin. Sumunod kami ni Kuya Edo sa nagpakilalang si Mang Densyo. Nasa 45 anyos pa lamang ito. Payat kung titignan pero halatang batak na batak ang kalamnan. Pagpasok namin sa kanyang kubo ay una niyang inasikaso ang sugat ko. Aray! Daan naman po, Manong! Hindi naman malalim yung sugat mo. Daplis lang yan kung tutusin. Yun nga lang Kalansay kasi ng tao ang nakasugat dyan. Kailangan gamutin at linisin maigi para siguradong hindi kakapitan ng sumpa. Dapat kasi nag-iingat kayo sa mga lugar na hindi ninyo kabisado. Nang habol pa talaga kayo ng baboy ramo. Hindi nyo nga sigurado kung pwede bang patayin o kainin yung isang yon. Ba't po ba may buto ng tao dun sa kakahuyan, Manong? Maraming ganun dito. Malamang sa ibang gubat meron din. Mga namatay dahil inatake ng mga hayop sa gubat. O baka namatay dahil nahulog sa puno. Hindi ko na sigurado. Tapos wala nakakaalam na namatay pala sila. Ayun, hindi na hinana. Manong, saan po bang pinapuntahang baryo ni Warden? Tungkol dyan. Sa totoo lang, mukhang hindi talaga magandang ideya na sumama ka Bakit naman po? Etong si Edo nga lang kasi ang pinapupunta rito. Pero ayun, bukas tayo lalakad papunta ron. Susuungin natin ang gubat. Lalakad tayo ng mga 3 oras bago natin marating ang baryo. Napakalayo pala talaga ng lugar na yan. Ano bang naisip ni Warden? At pinapapunta ako ron? Malalaman mo rin pagdating mo ron. Sige na, maganda na tayo ng hapunan at magpahinga. Maaga tayo bukas. Yun nga po ang nangyari. Naghanda kami ng hapunang adobong palaka. Pagkatapos kumain ay agad na rin kaming nagpahinga. Nilagnat nga po ako noong gabing yun, ngunit hindi naman sumama ng husto ang pakiramdam ko. Maya't maya nga lang ang dungaw ko sa bintana. Tanaw ko po roon ang madilim na gubat. Nakakakilabot tignan ang iilang mga punong naliliwanagan lang ng buwan. Medyo bilog yung buwan, pero 2 gabi pa naman bago ang ganap na kamilugan talaga. Nananayo rin ang balahibo ko, Sir Jupiter. Napakalamig kasi ng hangin. Ibang-iba sa hangin sa syudad kapag gabi. Bukod pa ay pakiramdam ko ring may nagmamasid sa amin dahil sa mayat mayang mga kaluskos. Kanina ka pa nakadungaw dyan Hindi kasi talaga magandang kutob ko sa gubat, kuya. Pakiramdam ko, may nakatitig pabalik sa atin. Inatakot mo lang ang sarili mo, Bart. Wala lang yan. Ano ka ba? Mga hayop gubat lang ang mga yan. Kuya, palagay mo, bakit parang malaking problema na sumama ako? Ewan ko. Siguro baka may tinatagong illegal na gawain si Warden. Kaya ako ang pinapapunta. Nasa sayo yun kung tutuloy ka pa o uuwi ka na lang ng Maynila. Wala rin naman akong babalikan dun Kung ganoon, isara mo na yung bintana at magpahinga ka na. Maaga pa raw tayo bukas, sabi ni Manong. Kinabukasan ay lumakad na po kami kahit papasikat pa lang ang araw. Maayos naman na ang pakiramdam ng katawan ko noon. Konting kirot na lang sa sugat ko sa paa. Subalit hindi talaga nawala ang masama kong kutob. Ang totoo nga niyan, Sir Jupiter, tumindi pa ito
nang sinuong na namin ang gubat. Noong una ay kamukha ng pangkaraniwang mga gubat lang naman yun na napuntahan ko na sa may Laguna, Rizal at Cavite. Pero nang lumaon ay pasukal na ito ng pasukal. Masyadong makipot ang daan sa pagitan ng napakatatangkad na mga talahib. May nakita rin akong mga baboy ramo at mga usa. Ang iba ay tumatakbo kapag nakikita kami. Ngunit may iba ring nakikipagtitigan pa talaga pabalik. Marami ring mga ahas mula sa damuhan at kahit sa mga sanga. Uy! Puisit! Muntik na ako sa ahas na yan ah! Mag-ingat kayo sa mga ganitong gubat. Maraming mga delikadong hayop dito. Manong, malayo pa ho ba tayo? Nagtatanong ka na niyan? Mga ngalahati pa lang nga tayo eh. Umabot kami sa bahaging medyo madilim na dahil sa kapal ng mga dahon. Hindi na masyadong nakakalusot ang sinag ng araw. Hindi ko akalaing totoo pala talaga ang ganoong klase ng mga kakahuyan. Mas tumindi pa ang masama kong kutubroon. Sa mga nadaanan na namin ay alam ko na kung paano tumitig ang mga hayop gubat. Kaya nakakasigurado na ako noong may mga tao talagang nagmamasid sa amin. Kahit malamig ay malalaki na ang butil ng pawis ko dahil sa pagod at bahagyang kilabot. Hinihingal na rin kaming dalawa ni Kuya Edu. Pagod na ako. Ako rin, kuya. Ito ang resulta ng matagal na pagkakapiit sa kulungan eh. Huwag kayong mag-alala. Malapit na tayo. Kita niyo ba ang tulay na yan? Tawirin natin yan. Tapos konting lakad na lang. Iba naman ang kunting lakad sa inyo, Manong eh. Halimaw naman yata kayo. Konting ehersisyo lang ang sekreto ko, Edu. Noong mag-iisang oras na kami sa paglalakad ay may nakita kaming isang hanging bridge. Mukha naman iyong matibay at ligtas tawirin. May ilog sa baba noon. Hindi naman ganoon kataas ang agwat mula sa tulay at sa tubig. Siguro mga 2 metro lang. Pero medyo malakas ang bugso ng ilog. Kaya nakakatakot pa rin, lalo kung tulad ko ay hindi ka sanay sa mga ganon. Mga 10 minuto pagkatawid namin sa tulay ay may natanaw na akong bahay kubo. May mga pananim na ring mga gulay. Ilang lakad pa nga at narating na namin ang sentro ng baryong iyon sa liblib na bahagi ng Albay. Mainit kaming sinalubong at binati ng mga tao. Nakilala rin namin doon si Tata Jose, isang matandang lalaki na nasa mahigit 90 anyos na. Maging si Tata Jose ay nagtaka rin nang makitang may kasama nga si Kuya Edu. Umiiling pa nga ito at nagpalatak ng dila habang nakatitig sa akin. Pagkatapos ay bumuntong hininga ito bago ngumiti ulit. Noon na po niya itinuro sa amin ang tutuluyan namin. Isang simpleng kubo roon sa baryo. Pumunta naman kami agad doon ni Kuya para magpahinga. Hindi nga lang talaga nawala sa isip ko ang kakaibang titig ni Tata Jose. Tipong parang may pagkabahala sa kanyang mga mata. O siya, dito muna kayo ha. Babalik lang ako sa tindahan ko ng tuba. Wala po kayong bahay dito sa baryo na to, Manong? Meron naman. Isang kubo sa bandang gilid ng baryo. Pero may asikasuhin lang talaga ako. Babalik din naman ako kaagad mamaya. Maging komportable lang kayo rito, ha? Ay kung may kailangan kayo, ay magsabi lang kayo. Huwag kayong mahihiya. Eto, may tanghalian na kayo. Inihaw na manok at ilang gulay. Salamat po, Tata Jose. Ang bango nitong manok ah. Salamat po, Tata Jose. Pero magtatanong lang po ako. Wala po bang mga patakaran at mga pinagbabawal dito sa baryo ninyo? Anong ibig mong sabihin? Mga bagay po na kailangan naming tandaan habang nandito. Sa pagkakaalam ko po kasi ay may mga ganun talaga sa ganitong mga liblib na baryo eh.
Mahirap na po at baka may magawa kaming hindi ninyo magugustuhan. Ay wala. Wala naman. Maging komportable lang kayo. Pwede kayong makipagkilala sa mga tao. Pwede rin kayong maglibot-libot sa paligid na kakahuyan kung gusto ninyo. Basta, magpakabuti lang kayo rito. Magiging maayos ang lahat. Pambihira. Napakabait mo talagang bata ka. Huwag mo na masyadong isipin ang mga bagay na yan. Sasabihan naman tayo kung sakali eh. Pagkatapos mananghalian ay nagpahinga kami ng mga 3 oras ni Kuya Edo. Bandang 3:00 naman po nang bumangon kami. Lumabas ng kubo at naisip na magpunta ng kakahuyan. Doon po sa may bandang likod ng baryo kami gagala. Hindi po roon sa dinaanan namin papunta sa lugar. Namangha ako sa kakahuyang yun, Sir Jupiter. Marami kasing malalaking puno ng mga prutas. Hindi rin gaanong masukal ang daan. Sa katunayan ay napakaaliwalas at napakasariwa ng pakiramdam ko doon. Kaya naman nawili talaga kami ni Kuya Edo sa paglalakad-lakad. Lalo na at walang ganoon sa kamay nilaan. Hanggang sa may natanaw kaming bahay habang naglalakad-lakad. Nakatayo iyon sa isang medyo paangat na bahagi ng lupa. 2 andanas na gawa sa bato at simento mula taas hanggang baba. Nakapagtataka kasi yun lang ang bukod tanging bahay na bato sa lugar na yun. Ang iba sa baryo ay puro na mga gawa sa kahoy at kawayan. Kapansin-pansin ding nakasara ang lahat ng mga bintana ng bahay. May ganyang bahay pala sa tagong lugar na ganito? O kang pangmayaman ah. Kuya, huwag na siguro tayong lumapit. Di natin kilala mga nakatira dyan eh. Hindi magandang kutob ko. Sus! Ayan ka na naman sa karuwagan mo eh. Kung ano-anong iniisip mo. Ika na! Punta na natin yung bahay na yan. Mukhang dyan lang tayo matutuwa rito sa probinsya eh. Napakasama po talaga ng kutob ko sa bahay na yun, Sir Jupiter. Isang tingin ko pa lang ay binubulungan na ako ng kalooban kong huwag lumapit. Pero dahil sa buyo ni Kuya Edo ay napilitan na akong sumunod sa kanya. Napalunok na lang ako ng laway at nagkamot ng batok. Hindi talaga magandang pakiramdam ko sa bahay na yan, Kuya Edo. Balik na tayo sa baryo. Bart! Bahay ng mayaman yan. Malay mo. May mapupulot tayong matino dyan sa loob. Hindi ko gusto yung isip mong yan eh. Anong pinabalak mo, oy? Uy, wala naman ah. Iniisip ko lang, baka may paraan na makapasok tayo sa loob. Teka, may tao yata. Ha? Saan? Doon oh, sa may kalibang bintana sa 2nd floor. Mukhang may nakatingin sa atin sa likod ng kortina. Oo nga no. Sino kayo? Pareho kaming nagulat nang may boses ng isang matandang lalaki na nagsalita sa likod namin. Nilingon namin yun. Nakita namin ang isang napakapayat na kalbong matanda. Bako na po ang likod nito at sinusuportahan na lamang ang katawan ng hawak na tungkod. Hungkag ang magkabilang pisngi. Medyo lubog din ang namimilog na mga mata at bahagyang nangingitim ang bandang ilalim. Ako ho si Edo, Lolo. Ito naman po kasama ko si Bart. Mga dayo lang po kami rito sa lugar nyo. Lumaka mo. Kung ganon, ay ikaw pala yun. Mabuti naman at nakarating ka ng maayos. Oo nga po Lolo. Ruben, Lolo Ruben, ang itawag ninyo sa akin. Ako ang may-ari ng bahay na yan. Ha? Ganun po ba? Ayos yung bahay nyo, Lolo. Medyo malaki sa karaniwan. Gusto nyo bang makita ang loob? Tara, sumunod kayo sa akin. Hindi ako nakapagsalita noon. Di ko masabi noong una kung bakit pero nangangatog ang tuhod ko habang nakatingin kay Lolo Ruben. Nauna siyang naglakad papunta sa sementadong bahay. Pumasok kami sa bakal na gate at nagtuloy-tuloy sa front door.
Huwag kayong magugulat, ha? Magugulat? Saan naman pulo? Eh, isa kasi akong imbalsamador. Kaya baka may makita kayong mga bagay sa loob na kakaiba para sa inyo. Sir Jupiter, di ko alam kung ano ang aasahan ko sa bahay ng isang embalsamador. Pero siguro naman ay hindi nila inuuwi ang mga bangkay, di ba? Marangal na hanap buhay din naman kasi yon. Madudungisan ang kanilang negosyo kung gagawa sila ng kung anong kalokohan sa mga patay. Hindi ko nga lang mapakalma ang kumakabog kong dibdib. Bakit naman kasi kami babalaan ng ganoon ng matanda kung walang mali sa loob ng bahay? Binuksan niya ang pinto. Una kong napansin ang tanglaw na galing sa mga lampara at kandila. Ibig sabihin ay walang mga bombilya ng ilaw. Napakaliblib nga naman ng lugar na yon, malabong magkaroon ng kuryente kahit sa isang bahay na bato. Tumuloy kami papasok. Doon ay napamaang na lamang ako sa mga nakita ko. May malalaking mga shelf sa bandang dingding ng sala. May nakalagay na iba't ibang mga garapon sa mga iyon. Bawat garapon din ay may kanya-kanyang lamang na preserbang katawan ng iba't ibang mga hayop. May palaka, ahas, pusa, tuta, butiki at ibon. Mayroon din akong nakitang sanggol na tao. Ano po ba mga ito, Lolo? Ang bangis tingnan ng mga ito, oh. Parang sa mga horror movies. Yan ang sinasabi ko sa inyong mga kakaibang bagay. Mga koleksyon ko ang mga iyan. Noong sandaling iyon ay gustong-gusto ko na talagang lumabas at bumalik ng baryo, Sir Jupiter. Subalit di ko magawang magsalita. Nanginginig na kasi talaga ang kalamnan ko. Hanggang sa pinapunta na nga kami ni Lolo Ruben sa may hapagkainan. Doon nakita namin ang kanyang pamilya. May mag-asawa, anak ni Lolo Ruben ang babae. Tapos may apo rin siyang dalaga na si Paula. Ay, Bart. Ganda ni Paula, oh. Ano? Ha? Oo, kuya. Pero... Popormahan ko yan. Huwag kang sisingit, ha? Sang-ayon ako kay Kuya Edu. Napakaganda nga ni Paula. Pero napakasama rin ng kutob ko sa kanya. Kung bakit ay hindi ko rin masabi noong oras na yon. Pansin ko ring panaytitig ng dalaga sa akin. Napapayuko na lang ako dahil sa magkahalong hiya at kilabot. Ano ba naman to? Nakakailang. Ang lagkit makatitig sa akin ng Paula. Oh, ano pang hinihintay ninyo? Umupo na kayong dalawa at sabihin nyo kaming kumain. Pasensya na po, Lolo, pero... Ano ka ba, Bart? Makisama ka nga. Dito na tayo maghapunan. Napilitan akong umupo sa hapagkainan. Mukhang masasarap naman ang mga pagkain naroroon. May adobong baboy, inihaw na isda at nilagang baka. Subalit hindi ko makuhang matakam sa pagkain. Wala akong gana. Pasimple kong kinukusot ang ilong ko kasi may kung anong masangsang sa hangin. Napatingin ako kay Lolo Ruben na ngumiti sa akin. Nawala rin naman yung kakaibang amoy kaya naisip kong baka guni-guni ko lang. Lumunok ako ng laway. Sasandok na sana ako sa adobo ng... Sino na naman kaya yung kumakatok? Lolo Ruben? Andiyan po ba kayo? Lolo Ruben? Si Densyo po ito. Si Mang Densyo? Ano naman kayang kailangan ng taong iyan? Sir Jupiter, nakahinga ako ng maluwag nang marinig na kumakatok si Mang Densyo sa pinto. Pakiramdam ko ay pagkakataon na yon para makatakas mula sa kakaibang bahay. Kita kong sandaling kumunot ang noo ni Lolo Ruben. Bago nito sinabihan si Paula na pagbuksan si Mang Densyo.
Tumayo nga si Paula at sinunod ang kanyang lolo. Nang makapasok ay agad naman pong lumapit ang lalaki sa hapag. Kita kong tumiti siya sandali sa mga pagkain at bahagyang umiling. Pasensya na po kung nakaabala ako sa hapunan ninyo, Lolo Ruben. Pero naparito ako kasi susunduin ko itong dalawa. May nakapagsabi kasi sa akin na nagpunta nga sila rito. Mga bisita ko sila dito sa bahay namin. Kaya bakit mo sila susunduin ng basta na lang? Lo, may konting hindi pagkakaunoan po kasi tayo. Itong si Mark ay sumama lang kay Edo rito sa baryo. Hindi po siya dapat kasama sa kasunduan natin. Alam ko naman yon. Huwag kang mag-alala. Hindi ko naman gagalawin niyang binatang niya. Pero Lolo Ruben, mawalang galang na po. Isasama ko na lang po. Teka. Kuya, si Bart na lang po ang isama nyo. Siya naman itong nagsasabing masamang pakiramdam niya rito eh. Dito lang muna ako. Alam ko naman ang daan pabalik sa kubo. Narinig mong sinabi niya, Densyo. Huwag mo lang pilitin. Ganun nga po ang nangyari. Lumabas kami ni Mang Denso nang hindi kasama si Kuya Edo. Medyo madilim na po noon, siguro mga 6:00 na ng gabi. Lumingon pa ako sa bahay ni Lolo Ruben. Nakita kong may anino doon sa isang bintana sa tabi ng pinto. May dumudungaw roon nang hindi inaalis ang nakatabing na kortina. Hindi ko masabi kung sino ang naghahatid sa amin ng tingin. Tuloy-tuloy kaming lumakad pabalik sa tinutuluyan naming kubo ni Kuya Edo. Doon ay sinabi niya sa aking nakausap daw pala niya sa telepono sa bayan, si Warden. Pasensya ka na, Mark. Hindi ka talaga dapat naandito. Bukas ay aalis ka na kagad. Huwag mong sabihin kay Edo. Aalis ka ng palihim. Si Warden na rin daw ang bahala sa'yo pagbalik mo sa Maynila. Bakit naman po, Mang Densyo? Kasama ko po siyang dumating dito eh. Ang sama ko naman kung bigla ko na lang siyang iiwan. Huwag ka na ngang masyadong matanong. Basta, yun ang mas makabubuti para sa'yo. Pansin na pansin ko ang pagkabalisa sa mukha ni Mang Denso noong mga oras na yon, Sir Jupiter. Nakakainis nga lang kasi ayaw talaga niya akong sagutin kapag humihingi ako ng paliwanag. Ayaw niyang sabihin kung bakit kailangan ko nang umalis agad at bakit hindi ko pwedeng sabihin iyon kay Kuya Edo. Iniiba niya talaga ang usapan bagamat kita ko sa kanyang may gusto siyang sabihin sa akin. O siya, naalis na muna ako ha. May asikasuhin lang ako sa bahay kong naandito sa baryo. Ito muna ang hapunan mo ngayon. Salamat po, Kuya. Umalis nga po si Mang Denso. Sinarado niya ang pinto pagkalabas niya. Nag-iwan lang siya ng 3 nilagang saging at isdang bagoong na hapunan ko. Ayos naman na yun sa akin kasi di naman ako maarte sa pagkain. Subalit, noong nangangalahati na ako sa ikalawang saging ay bigla akong napahinto. Nakarinig kasi ako ng mga kaluskos sa labas lang ng kubo. Kuya? Kuya Edo? Ikaw ba yung nasa labas? Kuya! Walang sumagot. Nagpatuloy lang ang kaluskos na animoy may nagpapalakad-lakad sa labas ng kinaroroonan kong kubo. Sarado ang mga bintana kaya hindi ko makita ang nasa labas. Ngunit naramdaman ko na naman ang masamang kutob na parang may nagmamasid. May bahagi ng isip ko na gustong tignan kung ano yun. Pero sinisigawan naman ako ng kutob ko na manatili lang ako sa loob. Kuya Edo naman eh! Huwag ka naman manakot ng ganyan oh! Kuya! Uy! Kuya! Wala pa rin talagang sumasagot. Napadako ang tingin ko sa pinto. Hindi ko pala naitali ang kawad nun gaya ng habilin ni Mang Denso. Saktong napunta sa may labas ng pinto ang kung anong kumakaluskos, Sir Jupiter. Kita ko pa nga po sa may siwang ang anino ng kung anong nasa labas. Anino yun ng hayop na gumagapang sa lupa. Kumabog ang dibdib ko nang maisip kong baka hayop gubat yun. Gumalaw ng bahagya ang pinto.
Napalunok ako nang may maamoy akong masangsang. Katulad yun sa sangsang na naamoy ko sa bahay ni na Lolo Ruben, bagamat mas malakas. Gusto kong tumayo para isarado ang pinto at itali ang kawad nito pero di ko maigalaw ang sarili kong katawan. Ilang sandali pa, tuluyan na akong napamaang nang may sumilip na napakapulang mata sa pinto. Gusto kong sumigaw pero walang lumalabas na boses sa bunganga ko. Sa halip ay napakusot lang ako ng mata. Iniisip ko noon na sana guni-guni lang ang nakita ko. Tumingin ako ulit sa pinto. Wala na ang mata o ang anino. Subalit, tuluyan na akong napamalikwas at napasigaw ng bigla na lang nagbukas ng malaki ang pinto. Hoy! Ano ba problema mo? Ano mo sa akin maligno? Kuya Edo, salamat naman at nakabalik ka na. Ano ba kasing kinakatakot mo tumitili ka ng ganyan? May kumakaluskos kasi sa labas kanina eh. Tapos, may sumilip dyan sa pinto. Mukhang mabangis na hayop gubat. Diyos ko naman, Bart. Bawas-bawasan mo nga yung karuwagan mo. Masisira ang magandang gabi ko sa'yo eh. Magandang gabi. Nagulat man ay nakahinga na rin ako nang maluwag nang pumasok si Kuya Edu. Napakalapad ng ngisi nito. Umupo siya sa silyang katapat ko at nagsimula siyang magkwento. Nakausap daw pala kasi niya ng medyo matagal si Paula. Bagamat umalis din ito at pumanhik na sa kwarto bago pa man umalis si Kuya Edu. Habang nagsasalita si Kuya ay hindi ko na marinig ang mga kaluskos sa labas. Maging ang kakaibang amoy ay nawala na rin. Kaya naman napanatag na po ako. Doon na po ako tsumempo para isara ulit ang pinto at italing maigi ang mga kawad nito. Itinuloy at tinapos ko na rin ang pagkain. Subalit ilang minuto lang ay napahinto na naman ako nang mapansin ko ulit ang kung anong masangsang sa hangin. Nawala rin sa sinasabi ni Kuya ang tenga ko nang may marinig akong mga kaluskos sa labas. Maging si Kuya Edu ay napahinto rin sa pagkikwento. Ano yun? Yan! Yan ang sinasabi ko sa'yo kanina pa, kuya. May kung anong gumagala sa labas. Kanina pa niyang gustong makapasok eh. Eh ba't di ko yan napansin pagkarating? Pakiramdam ko ay nalaglag ang kaluluwa ko sa gulat nang biglang may kumalampag sa dingding ng bintana. Nakatali naman ang mga kawad ng bintanang yun pero natatakot pa rin akong baka bumigay at maputol. Kasunod noon ay naulinigan namin ang mga yabag at kaluskos na nagpapalakad-lakad sa labas ng kubo. Animoy naghahanap iyon ng malulusutan papasok. Ano ba kasing hayop na yan? Bakit ba tayo ginugulo? Dito ko lang sa loob. Kuya, saan ka pupunta? Tutugisin ko yung hayop na yan. Inihaw na rin yan eh. Uy, kuya! Huwag mo mabuksan yan! Di mo pa nga alam kung ano nilalang nasa labas eh. Baka mamaya yan, bigla na lang tayong sakmalin yan eh. Alam kong natatakot kang kumag ka. Kaya nga dito ka na lang sa loob at magsumiksik sa ilalim ng papag. Naiintindihan mo? Kuya, Hindi siya nagpaawat sa akin. Tuluyan siyang lumabas. Ako naman ay nanatili lang sa may bungad ng pinto. Bagamat mula roon ay talagang masakit na sa ilong ang masangsang na amoy sa hangin. Kahawig na iyon sa patay na daga o mas matindi pa. Ilang sandali pa nagulat na lang ako nang may sininghalan si Kuya Edu sa dilim. Uli kang hayop ka! Ngayon, hindi ka na makakatakas sa akin. Gagawin kitang inihaw! ano kaya yung nakita ni kuya? Bahala na. Pupuntahan ko. Dali-dali akong tumakbo palapit kay Kuya Edu. Doon ay nakita ko ang isang kulay putik na hayop sa may halamanan. Medyo nakukublian iyon ng mga dahon ngunit nasisinaga ng buwan ng bandang kaliwa ng kanyang katawan at ulo. Isa iyong baboy ramo. Subalit katakatakang mas malaki iyon ng di hamak sa ordinaryong baboy. Siguro ay 2 o 3 beses pa ang laki nun. Kapansin-pansin din ang napakapula nitong mga mata. Kumikislap iyon ng bahagya kapag tumatama sa liwanag ng buwan. Halatang agresibo rin po iyon, Sir Jupiter,
kaya hindi makalapit-lapit ng tuluyan si kuya para tsumempo ng taga. Kakainis! Masyadong malaki! May mali sa baboy na yan. Kuya, iwan na lang natin. Ano bang mali ang sinasabi mo? Ikalawang beses mo pa nga lang na makakita ng baboy ramo eh. Hindi mo alam kung ano ba dapat ang itsura ng mga yan. Hindi po sa ganon. Hanggang sa nagulat na lang kami nang biglang lumusob sa amin ang baboy ramo. Napalundag pa atras si Kuya Edo. Ako naman ay agad na napatakbo. Babalik sana ako sa kubo ngunit laking hilakbot ko nang maabutan ako ng hayop. Natumba ako, Sir Jupiter, at napasubsob sa putikan. Sunod ko na lang na malayang nakumbabawan na pala ako ng baboy ramo. Wag! Lubayan mo ako! Mahawa ka sa akin! Kuya Saklolo! Bart, parang wala namang pakay ang baboy na saktang ka oh. Ha? Natauhan ako. Tama nga si Kuya Edo. Katakatakang hindi ako sinasaktan ng baboy. Inaamoy-amoy lang ako nito, ngunit hindi ko pa rin maiwasang pananayuan ng balahibo dahil pakiramdam ko ay may kung ano pang pakay ang hayop na yun sa akin. Gusto kaya ata niyang maging amo eh. Ano ba nangyayari dito? Diyos ko! Kanina pa po kami ginugulo ng baboy na yan, Manong. Nang ilabas ko na sana para hulihin. Yan ang nangyari. Ilang sandali pa ay dumating na si Mang Denso. Nagtaka kami ni Kuya Edo, Sir Jupiter, kasi kinausap ng lalaki ang baboy ramo na parabang isa itong tao. Lubayan mo na si Bart. Hindi siya dapat dito. Pakiusap. Natatakot na sa'yo yung tao eh. Layuan mo na si Bart. Sige na, nakikiusap ako. Napakamot na lang ako ng batok nang makita kong sumunod nga kay Mang Denso ang baboy. Umalis nga ito mula sa pagkakadagan sa akin at tumalilis papuntang kakahuyan. Pagkatapos noon ay inalalayan na akong makatayo ng lalaki at lumakad na kami pabalik ng kubo. Nauna ng bahagya si Kuya Edo at doon ay binulungan na naman ako ni Mang Denso. Manong, paano niyo po nagawa yun? Ba't sumunod sa'yo yung baboy? Tandaan mo ang sinabi ko, bata. Bukas, paalis ka na. Huwag mong sasabihin kay Edo. Naunawaan ba? Buong gabing magulo ang isip ko, Sir Jupiter. Iniisip kong sana pala di na lang ako sumama kay Kuya Edo. Hindi naman pala kasi ako pwede doon sa lugar. Tapos ayun at hindi ko na alam kung anong gagawin sa akin ni Warden pagbalik ng Maynila. Oo, mabait naman yung tao, pero baka magalit sa akin. Gumugulo rin sa isip ko ang lahat ng mga kakaibang naramdaman ko sa baryong yon. Mga kutob na ayoko nang usisain pang lalo. Kinaumagahan pagkagising ko, wala si Kuya Edo sa tabi ko sa papag, subalit may naaamoy akong niluluto sa labas ng kubo. Kaya naman bumangon ako at lumabas nga ng kubo. Doon ay nadatnan kong nagluluto nga po ang mga tao. Naroroon din si Kuya Edo. Kuya, anong meron? Ba't parang may handaan yata? Oo, meron nga. Kaarawan pala ni Lolo Ruben ngayon. May malaking handaan daw mamayang gabi. Imbitado ang buong baryo. Sa dami ng hinahanda, mukhang malaking salo-salo talaga yan ah. Magandang umaga, Bart. Edo! Magandang umaga rin po, Manong. Edo, pinapupunta ka roon sa malaking bahay. Kung pwede ay tumulong ka roon sa paghahanda roon. Siyempre naman. Pwedeng-pwede, Manong. Dagdag puntos na kay Paula to. O, sige po. Pupunta na ako. O, Bart. Diyan ka na muna, tol, ha? Ngingising-ngising umalis si Kuya Edo kay Mang Denso. Siguradong sabik yung makita ulit si Paula. Ako naman ay kabadong napatitig sa dumating na lalaki. Hindi nga po napatagal ay hinila niya ako papasok ng kubo. Ganda ka na.
Magbihis at kumain. Aalis tayo agad. Ngayong umaga na po, Manong? Oo. Pagkatapos mo kumain. Sige na. Bilisan mo nang kumilos. Hindi mo gugustuhin abutin uli ng gabi sa lugar na ito. Hindi man naiintindihan ang mga bagay-bagay ay sumunod na lang ako. Oo, may inililihim sila sa amin pero may dahilan kung bakit hindi na iyon masabi. Sila ang nakakaalam sa kung anumang sekreto yun. Kaya mas mabuting makinig na lang. Dali-dali akong nagbihis at nagalmusal, pagkatapos ay sumama na nga ako kay Mang Densyo palabas ng baryo. Manong, ano po ba kasing meron? Kung pwede, ipaliwanag nyo naman po sa akin. Para naman mas makakilos ako ng maayos ayon sa kung anong kailangan. Huwag kang mag-alala, Bart. Pagkatawid natin sa ilog, sasabihin ko sa iyo ang lahat. Doon, siguradong hindi na nila tayo maririnig. Ha? Maririnig? Nino po? Basta, bilisan mo na lang. Hindi nila tayo dapat maabutan. Hindi tayo dapat maabutan ng mga demonyong yon. Kita ko ang pagkabalisa ni Mang Densyo noon, Sir Jupiter. Ang totoo ay pansin ko pa nga pong pinagpapawisan ang lalaki. Sumunod lang ako sa kanya. Wala kaming kibuan. Wala akong ibang naririnig kundi ang huni ng mga ibon at dumadagundong kong puso. Hanggang sa nagulat na lang ako nang mapahinto sa paglalakad si Mang Densyo. Nakatitig siya sa unahan. Tumingin din ako roon at nanlaki ang mga mata ko nang makita si Lolo Ruben. Naglalakad palapit sa amin. Payapa at maayos naman ang itsura niya noon, Sir Jupiter. Ngunit ramdam ko sa kanya ang isang matatag na presensya. Nagsasabi yun na hindi ko siya dapat galitin. Saan kayo pupunta? Lolo Ruben? Sagutin nyo ang tanong ko. Saan kayo pupunta? Sa bayan po, Lolo. May pupunta lang po kami ni Bart. Papuntang bayan. Pero dala ang mga bagay nitong si Bart. Alam mo, ayoko nang pinagloloko ako, Densyo. Mang Densyo, ano po mang... Hindi kayo aalis. Pupunta itong si Bart sa amin. Pero Lolo Ruben, naandun po si Edo, di ba? Siya pong itinakda para mamayang gabi, sabi ni Warden. May iba kaming mahalagang kailangan sa binatang yan. Gusto itong mapangasawa ng apo kong si Paula. Sir Jupiter, nalito na ako ng husto sa narinig. Si Paula? Gusto akong mapangasawa? Yun ba ang dahilan kung bakit pinapaalis ako ng agaran ni Mang Densyo? Naalala ko rin po bigla ang mga nangyari at nasaksihan ko sa bahay ni na Lolo Ruben. Hindi ko gusto ang bahay na yon at napakasama ng kutob ko sa pamilya nila. Napatingin ako sa matandang kaharap namin noon. Nakangiti ito habang nakatitig sa akin. Naku, Lolo. Hindi pa po ako handa sa kanyang mga bagay. Hindi ako tumatanggap ng pantanggi. Anong... Ang mga mata niya! Sir Jupiter, nanlamig ang buong katawan ko nang makita kong namula ang mga mata ni Lolo Ruben. Alam kong hindi lang simpleng pamumula yun. Noon ay sigurado na akong may kakaiba nga sa kanya. Napalingon ako kay Mang Densyo, ngunit yumuko lang ito. Sinabi niyang sumama na lang ako, bagamat ramdam ko ang pag-aalala niya para sa akin. Tumingin din ako ulit sa matanda. Normal na ulit ang itsura nito at maaliwalas ang ngiti sa akin. Huwag kang mag-alala, iyo. Isinusumpa kong gaganda ang buhay mo kapag napangasawa mo ang apo ko. At pagsisisihan mo naman ang gusto, tatanggi ka. Kaya kung ako sa iyo, sumama ka sa akin. At ikaw naman, Densyo, dito ka lang sa baryo. Sir Jupiter, sumunod nga po ako sa matanda. Nakabuntot lang ako sa kanya. Napakabigat ng pakiramdam ko noong mga sandaling yun. Noong gumala kami ni Kuya Edo ay napakaaliwalas ng bahaging iyon ng kakahuyan.
Ngunit noong si Lolo Ruben na ang kasama ko ay para akong sinasakluban ng kumot. Hindi ako makahinga na maayos dahil sa kaba at kilabot. Lalo na kapag naaalala ko ang sandaling pamumula ng kanyang mga mata. Nagpalinga-linga ako sa paligid. Napansin kong walang makatingin ng diretso sa akin bagamat yumuyuko sila ng buong paggalang kay Lolo Ruben. Ang matanda naman ay tuloy-tuloy lang sa paglalakad. Katakatakang medyo mabilis pa rin ang kilos nito kahit bako at nakasungkod na nga. Ignacio, pumasok ka na sa loob ng bahay. Opo, Lolo Ruben. Natauhan na lang akong nakarating na kami sa sementadong bahay at nang magsalita ang matanda. Sumunod ako sa kanyang sinabi. Nag-aalangan man ay pumasok ako sa pinto. Doon ay bumungad ulit sa akin ang kakaiba niyang koleksyon. Lihim ko pang naitiim ang mga bagang ko nang maipako ang tingin sa isang fetus na nakagarapon. Mabuti na lang at maraming mga taga-baryong naglilinis sa kanilang bahay kaya hindi ganoon kalala ang sama ng pakiramdam ko sa loob. Tumuloy ako papunta sa paanan ng hagdan. Tanaw doon ang kusina. Nakita ko si Kuya Edo. Nagtaka nga lang ako kasi biglang kumunot ang noo niya nang makita ako. Agad din siyang nag-iwas ng tingin at tinalikuran ako. Susundan ko sana siya nang lumapit ulit sa akin si Lolo Ruben. Umakyat ka sa ikalawang palapag, lumiko ka nagpakanan, at pumasok ka sa ikalawang pinto. Doon ka maghihintay sa kasal ninyo ni Paula mamayang gabi. Gabi? Bakit gabi? Alam kong matalas ang pandama mo, iyo. Alam kong naghihinala ka na sa amin ng pamilya ko. Kaya, huwag mo nang ipagtaka. Ang mga ganitong bagay, masasanay ka rin kapag naging isa ka na rin sa amin. Lo? Pwede ko po bang kausapin muna si Kuya Edo? Kahit sandali lang po. Sige, maghihintay ako. Sa hudyat ng matanda ay nilapitan ko si Kuya Edo. Nakita ko ang kasama ko. Ngunit pansin kong tuluyan niya akong iniiwasan. Kaya naman dali-dali ko siyang sinundan para kausapin. Kuya, sandali lang. Kuya, mag-usap tayo. Makinig ka, Bart. Wala akong pakialam kahit ikasal pa kayo ni Paula. Pero isa lang ang tatandaan mo, ha? Bago pa mangyari yon, ay aangkinin ko yung babaeng yan. Pupunitin ko muna yung bago mo siya matikman. Kuya, Nanlumo ang balikat ko. Naalala kong isang kriminal nga pala ang sinamahan ko. Hindi magandang galitin si Kuya Edo. Yun nga lang ay wala naman akong magagawa dahil naipit lang din ako sa sitwasyong yon. Lumingon ulit ako kay Lolo Ruben at nagtama ang paningin namin. Ayokong makitang mamula ulit ang mga mata niya kaya pumanhik na ako sa hagdan. Lumiko nga ako pakanan at pakay ko na sanang puntahan ang sinasabi niyang ikalawang kwarto, subalit nagbukas ang unang pinto at lumabas doon si Paula. Nagkatitigan kami. Agad niya akong nginitian. Nailang ako at napayuko. Sabi niya natutuwa raw siyang makita ako. Ibig sabihin kasi noon ay matutuloy ang kasal namin. Nauutal ko namang sinabi na napilitan lang ako at hindi ko inaasahang mangyayari yun. Narinig kong humagikik siya sandali. Pagkatapos ay sinabi niya sa akin na walang lumalabag sa anumang gustuhin ng kanilang angkan sa lugar na yon. Kaya mas mabuting sumunod na lang ako. Napalunok ako ng laway sa narinig. Hindi ko pa man alam kung ano ang lihim nila, alam ko namang hindi sila pangkaraniwang mga tao. Nag-angat ako ng tingin at bumungad ulit sa akin ang magandang mukha ng babae. Sinabi ko sa kanya, Paula, mag-ingat ka kay Kuya Edo. May binabalak siyang masama sa'yo. Galit siya. Kasi bigla ako ang gusto mong mapangasawa. Kriminal yun. Kaya hindi natin alam kung anong takbo ng isip nun gayon.
Muli siyang tumawa. Sinabi niya sa aking huwag ko nang alalahanin ang walang kwentang mga bagay. Ituon ko na lang ang pansin ko sa paghahanda. Dagdag pa niya ay pumasok na ako sa kwartong inilaan sa akin at doon maghintay. Buong araw akong naghintay noon, Sir Jupiter. Iniisip ko kung tama bang tumakas na lang ako at kung makakatakas ba ako ng ligtas mula sa lugar na yon. Pagsapit ng takip silim ay may isang taga-baryo na dumating. Binigyan niya ako ng damitin at susuotin ko raw sa kasal. Mga damit na itim lahat, Sir Jupiter. May kasama pa iyong roba na katulad ng sa mga pari, ngunit itim din. Lalo akong kinilabutan. Mga kalahating oras pa ay nagulat na lang ako nang may kung anong tumama sa jalousie ng bintana. Agad akong lumapit doon at hinawi ko ang nakababang kurtina. Binuksan ko ang mga salamin. Dumungaw ako. Natanaw kong likod na pala iyon ng sementadong bahay at medyo marami ng puno. Nakita kong nasa baba si Kuya Edu at kinakawayan ako. May itak na nakasukbit sa kanyang bewang. Halata kong hindi siya mapakali. Natataranta siya. May gustong sabihin sa akin. Anong problema ni Kuya Edu? Hindi ko maintindihan ang gusto niyang sabihin. Ba't di na lang kasi niya lakasan ng konti ang boses niya? Nakita kong may kinuha siya sa kanyang bulsa. Isang ballpen. Kumuha siya ng dahon at sumulat sa roon. Pagkatapos ibinalot niya yung nasulatang dahon sa isang bato tsaka umaktong ihahagis yun papunta sa akin. Inilusot ko ang isa kong braso sa jalousie at nasa luko naman. Binubuklat ko pa lang yung dahon ay kinakabahan na ako, Sir Jupiter, at tuluyan niya akong nahintakutan nang mabasa ang sinulat ni Kuya Edu. Aswang si Paula. Aswang ang buong pamilya nila. Gagawin ka nilang tulad nila. Tumakas na tayo. Napatitig ako kay Kuya Edu. Sumisenya siyang bumaba ako sa bintana. Dali-dali naman akong nagsimulang magtanggal ng jalousie sa bintana. Sa buong sandaling yun ay iniisip kong yun na nga ang paliwanag sa lahat ng mga nangyayari. Aswang ang pamilya ni Lolo Ruben at sa pilitang ginawang tagasilbi ang mga taga-baryo. Kung bakit pinapunta ni Warden si Kuya Edu ay hindi pa malinaw sa akin. Ang mahalaga ay kailangan naming makatakas. Nang makapagtanggal na ako ng sapat na dami ng jalousie ay maingat ko nang inilusot ang katawan ko. Nagdarasal na sana walang makakita sa amin. Nag-iingat na hindi ako mahulog sa kabila ng panginginig ng kalamnan ko. Kuya, ano bang nangyari? Ano bang aswang? Mamaya na tayo mag-usap. Mamamatay tayo rito. Bilisan na natin. Hindi na kami nagsayang ng oras ni Kuya Edu. Agad kaming sumuot sa makapal na kakahuyan. Kung saan man yun papunta ay hindi namin sigurado. Ang amin lang ay makalayo sa lugar na yon. Ano ba kasi nangyari? At sasabi mo aswang sila, kuya! Paano mo nalaman? Si Paula. Si Paula. Titikman ko dapat. Pero nagbago siya ng anyo. Ano ka mo? Kaya kailangan nating makalayo rito. Ano man ang mangyari. Ayoko bang mamatay? Hindi! Andiyan na sila! Bilisan pa natin, kuya! Nang makarinig ng mga kaluskos ay itinodo na namin ang bilis ng pagtakbo. Hindi madali dahil bilog na buwan lang ang tanglaw namin sa napakasukal na daan. Isang pagkakamali lang, siguradong masusubsob kami sa putikan o damuhan. Hanggang sa nangyari nga po ang kinakatakutan namin, Sir Jupiter. Bigla na lang may lumundag mula sa kung saan at lumapag sa harap namin. Bagamat madilim ay kitang-kita naman namin ang namumula nitong mga mata at matatalim na mga ngipin. Nagsalita ito, agad po naming nakilala ang kanyang boses. Mga hangal! Sa tingin nyo ba talagang matatakasan nyo kami? Hindi! Hindi kayo makakatakas! Manahimik ka! Demonyong matanda! Demonyo kayo ng buong hanggan mo! Bakit ikaw? Malinis ka.
Matapos mong pagtanggaangga sain ng aking apo, magsasalita ka ng ganyan! Apo mong halimaw! Itong sa'yo! Walang ano-ano ay agad na lumusob si Kuya Edo kay Lolo Ruben na tagad umunday ng taga. Subalit laking gulat namin ng napakadali lang para sa matanda na hawakan at pigilan ang braso ng isang bruskong lalaki. Umamba ng suntok si Kuya Edo, ngunit hindi na niya ito naituloy. Bigla na lang po kasi siyang tinuhod ni Lolo Ruben sa may tagiliran, pagkatapos ay sinuntok ng aswang ang dibdib ng kasama ko. Hindi! Masyadong malakas! Halimaw! Halimaw ka! Hindi! Kuya Edo! Kuya! Nakita mo na, iho. Malakas at makapangyarihan ng isang aswang. Kahit isang kriminal na halangang bituka ay hindi kami magagawang saktan. Kaya huwag kang mag-alinlangan. Sumapi ka na sa amin. Pakasalan mo ang apo ko. Dahil kung hindi, alam mo na ang mangyayari sa'yo. Tara na, bumalik na tayo sa baryo. Magsisimula na ang ritual. Wala akong nagawa kundi ang sumama kay Lolo Ruben. Bumalik po siya sa kanyang anyong matandang tao, bagamat wala na siyang tungkod. Walang kahirap-hirap niyang binuhat ang walang malay na si Kuya Edo, tapos ay lumakad pabalik sa baryo. Pagkarating sa may gitna ng baryo ay nakita kong kumpleto na ang kanilang paghahanda. Nilagyan nila yon ng mga mesang may upuan. Marami na rin iba't ibang mga pagkain at inumin ang naroroon. Sa gitna ay may malaking espasyo ng lupa na may nakaguhit na bilog. Sa mismong gitna naman ng bilog ay may nakasinding siga. Sinalubong kami ng iilang mga kalalakihan. Kinuha nila si Kuya Edo at inilapag sa bandang gilid ng espasyong iyon ng lupa. Pinaupo naman ako ni Lolo Ruben. Hindi na ako tumutol o pumalag. Sumuko na ako noon. Sa isip ko ay wala ng pag-asa para makatakas. Ilang minuto pa ay lumapit sa akin si Mang Densyo. Tiningnan niya ako ng makahulugan, tsaka nag-abot ng isang nakatiklop na papel. Agad din siyang umalis. Tinignan ko ang papel na binigay niya sa akin. Nagpalinga-linga ako, medyo malayo sa akin sina Lolo Ruben. Ibinaba ko ang mga kamay sa bandang ilalim ng mesa. Binuklat ko ang papel at nagulat ng may 3 5 sentimos doon. Ito po yung tansong barya na may butas sa gitna. May nakasulat din sa papel na agad kong binasa. Ano ba to? Mamaya ay uusok. Maghahagis ako ng insenso sa malaking apoy. Mabubulag ang mga aswang. Isampal mo ang barya kay Paula. Kahinaan ng mga aswang ang tanso. Tatakas tayo. Seryoso ba to? Diyos ko, gabayan niyo kami. Nilagay ko sa kanang bulsa ang mga barya. Nilamukos ko naman ang papel at ibinulsa sa kaliwa. Hinanap ng mga mata ko si Mang Densyo at muli kaming nagkatitigan ng makahulugan. Bahala na. Magtitiwala na lang ako kay Manong. Wala na akong pagpipilian pa eh. Tara na sa gitna. Magsisimula na tayo. Magkakaroon muna ng ritual ang pamilya namin. Pagkatapos, ay isusunod agad ang seremonya ng inyong kasal. Sige po, Lolo. Inilipat nila si Kuya Edo sa mismong tabi ng apoy. Tumayo naman sa bilog si Lolo Ruben. Nasa harap niya ang walang malay kong kasama at nasa likod lang niya ang kanyang pamilya. Nasa tabi naman ako ni Paula. Nagsimula ang kanilang ritual. Dumipa ang matanda at saka nag-usal ng dasal sa wikang di ko maintindihan. Sumabay sa kanyang lahat ng mga taga-baryo. Nagpalinga-linga ako. Lahat sila ay nakayuko. Nakapikit at nakadaop ang mga palad, maliban na lang kay Mang Densyo na panayang sulyap sa akin. Hanggang sa lumakas ang pagdarasal ni Lolo Ruben, kita kong nanginginig-nginig na rin ang katawan nila ng kanyang pamilya. Umihip din ang malamig na hangin bagamat hindi naman malakas. Ilang sandali pa nagulat na lang ako
nang bigla silang magbago ng anyo. Tuluyan akong napamaang nang bigla nilang lundagan si Kuya Edo at walang habas na pinagkakalmot at pinagkakagat. Napadilat pa si Kuya Edo noon ngunit hindi na niya nagawang makasigaw. Ako naman ay napaatras na lang ng ilang hakbang at nasuka sa may gilid ng bilog. Nakakadiri! Nakakainis! Hindi ko na kaya to! Hindi ko na kaya to! Isimulan na natin ang kasal! Inila ako ng tatay ni Paula pabalik sa pwesto namin. Napalingon ako kay Mang Densyo. Hindi pa rin siya kumikilos. Hindi ko tuloy malaman kung tuloy pa ba ang kanyang binabalak. Natapakan ko ang naglalawang dugo ni Kuya Edo. Humarap sa akin si Paula na puno rin ng dugo ang damit at ang mukhang nasa anyong aswang. Pinaluhod nila ako roon. Sumunod na lang ako. Lumuhod ako sa gilid ng luray-luray na bangkay ni Kuya Edo. Lumuhod din tabi sa akin si Paula at sinimulan nga ni Lolo Ruben ang seremonya ng kasal. Mahal naming Panginoong Aswan, kami ngayon ay narito upang saksihan ang pagsisang dibdib ng aking apong si Paula at ang binatang si Bart. Sila ay aming inihahandog sa inyo upang ipagpatuloy ang makapangyarihang lahi natin sa ibabaw ng mundo. Sila ay inyo nawang basbasan at biyayaan ng maraming supling. Bart, Paula, maaari na kayong maghalikan bilang tanda ng inyong pag-iisang dibdib. Napalingon ako kay Paula. Ibinalik niya sa anyong tao ang kanyang mukha. Sinadya niya raw yun upang hindi ako mailang nahalikan siya. Lumunok ako ng laway at pumikit. Pinagsawalang bahala ko na lang kung anuman ang mangyayari sa akin. Julieta! Ano ito? Anong nangyayari? Anong nangyayari? Subalit walang halik na dumampi sa mga labi ko, Sir Jupiter. Sa halip ay narinig kong napabulyaw si Lolo Ruben at nagkagulo ang mga tao. Dumilat ako at agad bumungad sa paningin ko ang usok na parang galing sa insenso. Nagmumula iyon sa apoy at nilulukob ang buong clearing. Umawak ng mahigpit sa akin si Paula. Napalingon ako sa isang dako at nakita kong kumakaway sa akin si Mang Densyo. Doon na ako tsumempo, Sir Jupiter. Mabilis akong kumuha ng isang tansong barya sa bulsa ko at hinampas yun sa pisngi ni Paula. Agad siyang napahiyaw. Umusok ang balat niyang tinamaan ko. Dali-dali akong tumayo. Hahawakan na sana ako ng tatay ni Paula ngunit agad ko ring naisampal sa kanya ang palad kong may hawak na tansong barya. Doon na ako sumuot sa nagkakagulong mga tao at tumakbo papunta kay Mang Densyo. Mang Densyo! Mang Densyo! Akala ko hindi niyo na itutuloy ang plano. Mamaya na tayo mag-usap. Sige na, tumakbo ka na. Bilisan mo. Nakabuntot lang ako sa'yo. Una akong pinatakbo ni Mang Densyo palabas ng baryo. Nakasunod lang siya sa akin. Mabuti na raw na ganoon para hindi ako basta masaktan ng aswang mula sa likod. Pinilit kong itodo ang bilis ng takbo ko. Tuloy-tuloy pasuot sa taniman ng mga palay. Mula roon ay narinig ko ng lalong nagkagulo ang mga taong naruroon pa sa clearing. Naisip kong may labanang nagaganap doon. Manong, bakit ninyo ako naisip tulungan? Di po ba kayo malalagay sa alanganin nito? At ang mga taga-baryo, nilalabanan po ba nila ang mga aswang? But, kailangan mong maintindihan. Hindi lang ito tungkol sa iyo. Tungkol na rin ito sa amin. Sa aming hindi na gustong gawing utusan ng mga aswang. Sige na, bilisan na natin. Kailangan natin makatawid sa ilog. Opo. Ilang minuto pa ay natanaw na namin ang hanging bridge. Kahit pagod na ako ay hindi kami huminto sa pagtakbo. Subalit sadyang halimaw ang mga tinatakasan namin, Sir Jupiter. Nagulat na lang ako nang biglang tumilapon si Mang Densyo at napasubsob sa putikan. Kita ko ring may dugo
sa kanyang likod. Mang Densyo! Manong! Buwis na limaw na yan! Huwag mo na ako isipin, Bart. Tumakas ka na. Bilisan mo na! Pero Manong, paano po kayo? Hindi kayo makakatakas, mga hangal! Dalinti ka na. Muling tumambad sa paningin ko ang karimari-marim na anyo ni Lolo Ruben, Sir Jupiter. Nagngangalit ang mga ngipin nito. Alam kong hindi niya ako patatawarin sa pananakit ko sa apo niya. Ilang sandali pa nakita ko na lang na sumunod si Paula sa kanyang lolo. Maging ang babae ay halata ko ring galit na galit sa akin. Aalalayan ko po sanang makatayo si Mang Densyo ngunit nagawa niyang pilitin ang sariling tumayo. Binunod niya ang bolo na nakasukbit sa kanyang bewang. Hindi mo ko basta mapapatay, hukluman! Kung mamamatay man ako, isasama kita sa impyerno! Nagpapatawa ka ba, Densyo? Alam mo sa sarili mo na hindi mo ko kayang gabiin. Pero sabihin mo nga, sabihin mo sa akin, saan ako nagkulang? Maginhawa ang buhay ninyo rito sa pamumuno ko. Kaya bakit ninyo ginagawa ito? Nakakasawa na ang pagtrato ninyo sa amin bilang mga alipin. Nakakapagod ng pagsilbihan kayo sa kasama ninyo. At ngayong gabi, matatapos ang kalukuhan nyo rito sa baryo. Talaga? Subukan ninyo kung kaya ninyo! Umailan lang sa gitna ng gabi ang napakalakas na atungal ng matandang aswang. Agad itong lumusob kay Mang Densyo. Si Paula naman ay bigla na lang nagbago ang anyo at naging baboy ramo. Ang mismong baboy ramo na nanggambala sa amin ni Kuya Edo. Nang makita kong papasugod na siya sa akin ay agad na akong tumakbo papunta sa tulay. Subalit, sadyang mabilis ang isang yun. Nagawa niya akong harangan. Aktong susugod na sana siya ulit sa akin nang bigla naman siyang mataga ni Mang Densyo. Yan ang bagay sa iyo! Hayop ka talaga, Densyo! Umanda ka sa ginawa mong ito sa apo ko! Mananagot ka sa akin! Papatayin kita! Subukan mo kung kaya mo, tanda! Sige na, Bart, magpatuloy ka na! Bilisan mo! Sa atas ni Mang Densyo ay muli akong tumakbo papunta sa tulay. Narinig ko ulit ang atungal ng halimaw pero diretso lang ang tingin ko. Subalit nang mapansin kong may mga yabag na sumusunod sa akin ay doon na ako napalingon. Nakatayo na ako sa mismong tabi ng ilog. Nanlaki ang mga mata ko nang makitang nag-uunahang makalapit sa akin ang aswang at ang magtutuba. Kakalmutin na sana ako ni Lolo Ruben nang bigla naman akong sinipa sa binti ni Mang Densyo. Nawalan ako ng balanse at tuloy-tuloy akong dumausdos pabagsak sa ilog. Ang pagbaon ng mga kuko ni Lolo Ruben ang huli kong nakita bago ako tuluyang tangayin ng tubig. Papalayo. Nang magkamalay ako ay naroroon na ako sa isang barangay health clinic. Kung paanong nabuhay ako, hindi ko rin masabi. Tinanong nila ako kung bakit daw ba ako napunta sa ilog. Nag-isip na lang ako ng posibleng dahilan. Yung dahilan na hindi nila ako aaluking samahan pabalik sa kung saan man ako galing. Nagpunta lang po ako rito para dalawin ng isang kaibigan. Pero wag niyo na po silang abalahin. Mas mabuti po kung ang tatawagan ninyo ay ang tiyuhin kong warden doon sa Maynila. Mas maayos po kasi na siya na lang ang sumundo sa akin. Dahil sa sinabi ko ay agad nga po nilang tinawagan si Warden. Kinagabihan din po noon ay dumating siya para sunduin ako. Pinagsabihan niya ako, Sir Jupiter. Paliwanag niya, ano ba kasing nakain mo't sumama ka sa siraulong yan, Bart? Kaya ako pinapunta rito si Edo kasi hindi na siya dapat magpagala-gala sa laya. Sukdula ng katarantaduhan ng isang yun. Kung pababayaan, siguradong magkakalat lang yun ang kalokohan sa kung saan-saan. Kaya mas mabuti pang mamatay na lang yun sa kamay ng mga aswang bilang alay. At ikaw naman,
Ngayon nakapunta ka at nakatakas ka roon, siguradong tutugisin ka ni Lolo Ruben at ng kanyang angkan. Yun ay kung may natirang buhay isa man lang sa kanila. Eh ano pong gagawin ko, Warden? Sabit lang ako kasi wala akong mapuntahan. Maawa naman po kayo sa akin. Tulungan niyo akong takasan sila. Dahil po roon, gumawa siya ng paraan para makatawid ako ng dagat. Hindi raw po kasi nakakatawid ng dagat ang mga aswang. Mula Albay, dinala niya ako sa Sorsogon, tapos ay pinalayag niya ako papuntang Samar. Simula po noon ay nagpalipat-lipat na ako ng lugar, Sir Jupiter. Iba-iba na rin ang naging trabaho ko. Ang akin lang ay makalayo sa isinumpang pamilyang yon. Nananalangin sana hindi nila ako matuntun. Sa ngayon, payapa na po akong naninirahan dito nga sa Tagum City kasama ang sarili kong pamilya. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa pagbabasa ng kwento ko. More power sa inyong channel.